Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa ating Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow, mayroon din po tayong Veritas at Informador Facebook page. Follow na po kayo. Mga kabunyog, pag-usapan natin itong tungkol kay Pulong Duterte, ha? Hindi umubra ang hambog ni Pulong, durog ni Trillanes. Ha? Mayroon kasing sinabi si Pulong, reaksyon niya dito sa impeachment ng kapatid niyang si Sara. Eh, ang yabang ni Pulong ang hambog ni Pulong, ayan, inisahan lang, ang iksi lang ng sinabi ni dating Senador Sani Trillanes. Wala eh. Durog yung pahayag ni Pulong Duterte. Ito kasing si Pulong Duterte ay nung nabalitaan niya, siyempre nakikita niya na gumugulong na talaga gumugulong na yung impeachment laban sa kanyang kapatid. Hmm? Nakita niya nakalusot na sa Justice Committee. Mayroon ng sufficiency in sufficient yung probable cause. Pasado sa requirement ng probable cause. Nagbutuhan yung mga kongresista ng Justice Committee. Siyempre, nakikita na ni Pulong na delikado na talaga ang kapatid niyang si Sara. Ngayon, ang sabi ni Pulong, nagyabang. Sabi niya, hindi kami uuro, hindi kami matatakot. We will stand our ground, not for politics, but for the Filipino people who entrusted us with their voice. Wow. ha? Matindi, ano? Parang laban, laban. Sabi niya, hindi daw sila uurong, hindi kami matatakot. We will stand our ground. Hindi na daw para sa politika, kundi para sa sambayan ng Pilipino na nagtiwala daw sa kanila. Wow. Kala mo ang tapang, ano? Pero ito yung simpleng comment lang ni Trillanes eh. Sabi ni Trillanes, hindi ka uurong, congressman ka pero di mo kayang mag-attend ng impeachment hearing para ipaglaban ang kapatid mo? O yan, oo nga na. Oo nga naman. Tama naman si dating Senador Sani Trillanes, ha? 'Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ano mo, ang yabang-yabang mo, hindi uurong, ipaglalaban ang kapatid niya. Ah, Paano mo nasasabing hindi uurong ni hindi nga siya uma-attend? Hindi nga talaga uma-attend si Pulong, laging absent. Mabuti pa nga si Paulo Marcoleta, yun. Solo flight si Paulo Marcoleta, minsan inaalalayan ni Suntay, oh, doon sa Justice Committee hearing. Kasi kahit hindi ka naman member ng Justice Committee, pwede ka pa rin pumunta doon, mag-manifest ka. Hindi ka pwedeng bumoto, pero pwede kang mag-manifest. Ipakita mo yung ano mo, yung pinaglalaban mo ang kapatid mo. O yun, tama si dating Senador Sani Trillanes. Kung matapang nga si Pulong, matapang sila. May anak pa siyang kongresista, yung Omar. Mayroon pa silang pinsan, yung Harold, ano? So, ibig sabihin, silang mga Duterte, tatlo sila dyan na dugo ng Duterte. Ha? Siya, si Pulong, yung anak niyang si Omar, yung Harold Duterte. O, ano yan? Bakit hindi sila umaattend sa mga hearing sa Kamara? Dapat sana pinaglalaban niya. At saka, kung talagang matapang siya, hindi daw susuko, hindi uurong. O sige, dapat doon sa sa plenary, ipakikipaglaban niya ang kanyang kapatid. Ang problema, hindi naman sila lumalaban eh. Ha? Ah, Nag-aano na lang sa kanila, pa-interview, pero pagdating sa kongreso, wala, wala. Laging ang absent eh. Di kung talagang ipaglalaban niya ang kanyang kapatid, attend siya sa session. Pwede namang umattend siya dun sa Justice Committee kahit hindi member eh. Oh, Mag-manifest lang siya kung anong nararamdaman niya. O para sa kapatid niya, kung talagang ipaglalaban niya ang kapatid niya, kung talagang matapang siya. Ang problema nga, hindi eh. Kaya tama ang sabi ni dating Senador Sani Trillanes, hindi ka uurong na hindi mo nga pinaglalaban ang kapatid mo. Ah, Pwede niya namang ipaglaban ang kapatid niyang si Sara kasi congressman siya. Hmm. Um, Ano pa siya, congressman siya ng Davao. Taga Davao yung kapatid niya. Taga Davao sila. O di dapat dalhin niya yung busis ng Davao niyo. Kaya lang wala eh.
ah, wala naman talagang alam itong si Pulong, eh, walang alam, hmm. Kaya lang naman naging congressman dala-dala yung apelyido ng Duterte, pero wala ring alam, eh. Ang alam lang niyan, ah, magkaroon ng malaking pondo. Ay 'di ba nung panahon na presidente pa ang ama niyang si Digong, 51 billion ang hawak niyang, proyekto sa first district lang niya ng Davao, mula 2019 to 2022. O gano'n, do'n siya magaling. Pero yung makidebate, yung makipagbalitaktakan, wala. Tapos ngayon ang lakas ng loob niyang magsabing hindi uurong. Hindi uurong, hindi na nga uma-attend sa mga hearing, hindi po laging absent, eh. Tapos papaano ka magsasabing hindi ka uurong, ipaglalaban mo ang kapatid mo na ini-impeach ngayon? O di dapat makidiskusyon ka, makidebate ka, makibalitaktakan ka, ha? Ah, mabuti pa si Paulo Marcoleta kahit nakakahiya na, sige lang, kahit binabasa yung sasabihin niya, oh. Itong si Pulong wala, oh, panay dada lang, panay dakdak lang, oh. Yung nagpapa-interview sa media, pero yung laban talaga, yung pakikipaglaban ng kapatid niya, wala, wala, ha? Ano yun? Kaya tama si Trillanes. Anong sinasabi mong hindi ka uurong? Anong sinasabi mong ah, hindi matatakot, hindi natatakot? Ay hindi na nga hindi nga uma-attend sa mga hearings at sa mga session ng actually laging absent itong lagi itong absent si Pulong eh. Tapos sasabihin mo pa ngayon hindi matatakot, hindi uurong. Eh, wala wala pa nga yang impeachment ni Sara, umuurong na. Hindi na nga uma-attend. Ngayong impeachment ni Sara, wala rin, hindi rin sila makita. Hmm? Ano 'yan? Dapat sana bilang kapatid, ipaglalaban mong kapatid mo, yun. Ayan ang ano, makikipag-ano ka, palitaktakan. Hmm. Pero hindi nga, eh, hindi makita and yet mayabang na nagsasabing, "Hindi kami uurong, hindi kami matatakot, ha? We will stand our ground." Laging absent tapos we will stand our ground. Yan ang totoo dito kay Pulong Duterte. Yan. Kaya, ah, durog kay Trillanes, eh. Sinimplihan lang ni Trillanes, ang iksi lang ng comment ni Trillanes. Oh, 'di tama naman si Trillanes, eh. Oh. Okey mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.